Ako si Pastor Ronel Hernandez. Ako po si Pastor Henry Eduarte. Ako po si Pastor Bong Estayo. I'm Reverend Perfecto Dean Dianan Jr. Hi, ako nga pala si Pastor Raymer Hernandez. Napakahalaga natin tinitingnan kung ano ba ang meaning at significance ng ating kasaysayan sa nakalipas. Paano nabuo ang Musikaloob at bakit? So bilang mga kabataang manggagawa noon, ang heart and passion namin is to respond sa mga interest or need ng bawat kabataan na during that time ay maugong na maugong ang mga banda sekular at interesado rin ng mga kabataan natin sa tugtugan. Masasabi po natin na ang Musikaloob ay isang paraan na ating inuugnay ang sekular dito sa uri ng musika at pagsamba na ginagampanan ng simbahan. Mula po sa Musiklaban, naging Musikaloob. Musiklaban Festival, known as the venue for bands, of course the secular bands that we have in the Philippines, celebrating the music outside the church. Paano nangyari ang Musikaloob? Hindi agad syempre yan Musikaloob. Isang gabi, kami ay nagkukwentuhan nila Pastor Pecto, Pastor Raymer. Hindi ko na matandaan kung sino pa yung iba naming kasama. Siguro yung mga naunang mga CYF leader sa inyo. Kasi nung panahon yun, usong-uso ang Musiklaban at marami tayong kabataan ang napunta doon. Then eventually, nabuo ang pangalan na Musikaloob hango sa Musiklaban. It's a product of the meetings and fellowship of the officers, including the advisors. Ano kaya yung pwede nating gawin na ministry ng CYF, ano? At ito, kasagsagan ito ng Musiklaban, no? At syempre, dahil tayo ay iglesia, bagamat ang mga kabataan ay nahihilig din sa banda, why not na ito ay i-transform natin, pero nandun pa rin yung banda, gitara, maingay, masaya. So, nung mga panahon na yon, nakaisip si Pastor Raymer at ating pinagkaisahan na why not Musikaloob? Kasi itong gagamitin natin ay talento na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ang pag-awit, ang pagtugtog, ang pagsayaw. So nagkaroon ng isang parang eksperimento, bagamat napag-uusap-usapan na namin yon sa UCCP San Miguel kung saan ako ay assigned. Doon hindi pa napapangalanan ng ating Musikaloob ngayon. So nag-invite kami ng ilang church. Ang UCCP San Miguel ay worshiping congregation under the mother church ng UCCP Noveleta. At isa rin sa anak nito ang UCCP Molino. Ang pastor ng Noveleta si Pastor Elias Gatos, sa Molino naman si Pastor Bong Estayo. At bilang homegrown Ellen Wooder, Pastor Bong tsaka ako, ay nakasama rin namin ang ilang kapatiran ng Ellen Wood na banda, ang Jacob's Ladder, tapos merong choir member ang UCCP Noveleta at meron ding nagrepresent sa Molino. During that time, may asawa na ako with Pastor Bea. Siya naman ay apprentice sa UCCP Santa Cruz. Kaya kasama rin namin. Ang eksperimentong tugtugang ito ay nagkaroon ng parang evangelistic concert sa UCCP San Miguel Basketball Court. Unang Musikaloob, sabi nga ay binagyo. So, dinumog ng mga tao at bago nag-materialize yung tugtugan na yon, 3 beses kami nag-urong sulong dahil uulan. So, then yung spirit ay buong buo kahit na ilalatag mo, likit tayo. So, on the 3rd time, nagtuloy-tuloy at maraming tao ang nag-participate. Pag-ugnayin ang outside world na kung saan tayo naman ay kabahagi at iugnay ito sa buhay at ministeryo ng ating iglesia. The other intentions of Musikaloob is to support the mission of our churches. No? So the first Musikaloob
gathered funds to buy hymnals and Bibles, and it was given to the outreach churches. And if I can remember correctly, sa unang Musika Loob, nakapagbigay tayo ng hymnals at Bibles sa mga churches. Sa isang pamamaraan na kolektibo at sama-sama, nagkaroon ng kabuluhan ang Musika Loob. Ang isang hamon na aking nakikita para sa mga panahong ito ay kung paano naman natin ilalapat at iugnay ang konteksto ng pagsamba sa atin pong buhay bilang isang iglesia. So ganun ang nakaraan natin, kaya purihin ng Panginoon na binless niya ang Musika Loob na ngayon ay patuloy na nagiging buhay at ministeryo ng mga kabataan na nagre-respond sa pangangailangan. So yun din, nais kong ibahagi rin na ang Musika Loob ay nag-goal di lamang ng mga kabataan, kundi maghubog din in responding to the need na tayo ng music workers. Ayan, at makapag-scholar din tayo. So yun ang ilan sa naalala kong pagtugon sa church ministry, particular sa mga kabataan. So maraming salamat. Line tayo. We would like to encourage each and everyone that aside from having a collaboration of bands, is that we continue to enjoy worshiping our God through our music and becomes a testimony of our victories, of our healing, of our acceptance the Lord Jesus as Savior and as our God. Natutuwa kami na merong nagpapatuloy na bagong henerasyon. Patuloy na nagka-create pa at nagde-discover tayo ng mga talents natin upang salubungin din natin itong makabagong panahon. Musika Loob through the years. Sa paglipas ng panahon, lumalalim ang interpretasyon, hulugan at layunin ng Musika Loob. At ito ay patunay lamang na buhay at nagpapatuloy ang ekspresyon ng ating pananampalataya. Sapagkat alam natin na yung kabataan ang susunod, no, na henerasyon na magpapatuloy ng ating pananampalataya. Eventually, magpi-50 years old ang Musika Loob, magwa-100 years at kami ay hindi na makikita. Pero please, no, yung pagpapahalaga na merong nagsimula at kayo na isang sangkap na magpapatuloy nito at magpapatuloy pa sa bagong henerasyon. Sa taong ito ng Musika Loob, meron tayong kabahagi. Meron tayong kabahagi bilang isang iglesia at bilang mga kabataan. Bigyan natin ng kahulugan ng kabahaging ito sa pagpapatuloy ng diwa ng kahulugan ng pagsamba sa pamamagitan ng musika at ng ating paglilingkod. Muli mapagpalang hapon at araw sa ating lahat. Mabuhay ang Musika Loob!